So, good morning po sir. My name is Kathleen B. Masapol, BS Criminology 1C. And ngayon po is ipapaliwanag ko yung 30 basic human rights ng UN. Kung saan po ito po yung dito nakatala yung lahat ng mga karapatang dapat ay taglay-taglay ng mga tao. At itong mga karapatan na to ay ang mga karapatang pinahahalagahan para sa bawat tao sa mundo. So, yung una pong karapatan is, we are all born free and equal. So, dito po sinasabi na lahat ng tao ay pinanganak na malayang gawin ang kahit anong gusto nila at pantay-pantay sa lahat ng bagay, pantay-pantay sa batas, sa lahat ng mga karapatan, at malaya sila na gawin kung alin yung gusto nila at nararapat na sa tingin nila ay nararapat na mas makabubuti sa kanila. At dito ay pinakikita na dapat lahat ng tao ay merong pagkakapatiran. And sa article number 2 is no discrimination. So dito po sinasabi na may karapatan ang lahat ng tao sa lahat ng bagay. Kahit ano pa ang kanyang uri, kasarian, saan pa siya ipinanganak, anong bansa siya, saan siya nabibilang na lahi, lahat ay may karapatan na mamuhay ng mapayapa. Then sa number 3 is the right to life. So lahat ng tao ay may karapatang mabuhay at mamuhay ng masayang pamilya at nararapat sa kanila. Karapatan ng mga tao na once na halimbawa po ang isang bata ay sinapupunan ng kanyang nanay, karapatan niyang mabuhay at ipanganak sa mundo. At hindi po isang malaking kasalanan kapag ang bata ay habang sinapupunan pa lang ng kanyang nanay at ito ay pinalaglag, ito ay malaking kasalanan dahil once na ang bata is magkaroon na ng utak at puso ay karapatan na niyang mabuhay. Then sa article number 4, no slavery. So karapatan ng walang sinumang tao ang may karapatan na alipinin ang kanyang kapwa. Then sa number 5 is no torture and inhuman treatment. So dito po may karapatan ang tao na hindi siya torturin kapag siya ay nagkasala. Walang sinumang tao ang dapat ay saktan ang isang taong nagkasala kahit pa malaki ang kasalanang nagawa niya, ay dapat pa rin na mapangalagaan at maprotektahan yung kanyang karapatan na hindi matapakan ang kanyang dignidad at pagkatao dahil lang sa kanyang pagkakasalang nagawa. Karapatin pa rin niyang tratuhin siya ng tama dahil siya rin ay tao at nasasaktan. Kahit na siya ay nakagawa ng maraming mabigat na kasalanan, karapatan niya na itrato siya bilang isang tao at i-apply ang lahat ng karapatang pangtao na dapat ay dala-dala niya. Then yung number 6, same right to use law. So karapatan po ng tao na lahat ng tao ay may karapatang gumamit, may karapatan sa batas. Kahit mayaman o mahirap, ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay para sa lahat ng tao at para pangalagaan ito, ang batas na siya nagsisilbi para pangalagaan ito yung mga karapatang pangtao at dignidad ng mga tao. And number 7 is we're all equal before the law. So sa mata ng batas, lahat po ng tao ay pantay-pantay sa seguridad at sa lahat ng mga discrimination na pwedeng gawin ng ibang tao sa kanyang mga kapwa-tao. Sa mata ng batas, lahat tayo ay pantay-pantay at walang makakaangat. Kung deserve ng isa ang maayos na pagtrato, ay deserve din ng isa na itrato rin siya ng tama at magkaroon ng tamang seguridad, protection para sa kanyang sarili. And number 8 is right to treated fair by court. So dito po sa right to treated fair by court, karapatan ng tao na dinggin yung kanyang reklamo. For example po is halimbawa yung isang tao ay nag-complaint na yung isang tao na nagtatrabaho sa government is natapakan yung kanyang karapatan is karapatan ng tao na nag-complaint na i-entertain yung reklamo niya sa court. For example po is yung police is hinuli niya yung tao pero hinuli niya yung criminal pero hindi niya nasabi yung Miranda doctrine. Tapos ito namang isang tao na nag-complaint, karapatan niya na i-entertain yung kanyang reklamo dun mismo sa taong nagtatrabaho sa government na hindi na sabi yung dapat na nasabi ng pulis na dapat ay alam niya kung ano yung karapatang pwede niyang gawin kapag hinuli siya ng pulis. Then, yung number 9 is no unfair detainment. So, dito po sa no unfair detainment, karapatan ng tao na magkaroon ng tamang due process of law. Hindi yung basta-basta na lang siya hihulihin without a good reason.
Then sa number 10 po is article number 10, the right to trial. So karapatan po ng tao na dinggin yung kanyang yung lahat ng kanyang sasabihin sa korte. Dinggin yung kanyang side kung ano yung nangyari at ipaliwanag sa korte para makuha yung para po magkaroon ng tamang pagpataw ng punishment kung talagang siya ay nagkasala. Karapatan ng tao na marinig pa rin yung kanyang side. Then article number 11 is innocent until proven guilty. So sinasabi po dito na ang isang tao kahit na siya ay inaresto at inaccuse pero hindi pa rin siya napapatunayan hindi pa rin siya napapatunayan guilty sa kanyang ginawang krimen at walang ebidensya na siya talaga ang gumawa nun is tatawagin siyang innocent. Then article number 12 is the right to privacy. So dito po is karapatan ng tao na protektahan yung kanyang mga pag-aari, lalo na po yung mga special documents, mga evidence. Karapatan po ng tao na magkaroon ng privacy. Karapatan niyang ireklamo yung kung sino man yung isang taong kukuha o magnanakaw ng mga mahalaga at importanteng bagay na kanyang pag-aari. And article number 13 is freedom to movement and residence. So karapatan po ng tao na umalis or magbago ng pumunta sa ibang bansa or doon na manirahan sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. At walang sinumang tao ang pwedeng humadlang nito kung saan man niya gustong tumira or manirahan. And article number 14 is the right to asylum. So dito po sa article number 14, the right to asylum is kung ang isang tao po is alam niya sa sarili niya na hindi na siya ligtas dun sa kanyang bansa, may karapatan po siyang mag-move sa another country kung saan nasisigurado niya yung kanyang kaligtasan. And article number 15 is the right to a nationality. So karapatan ng tao na kabilang siya sa isang bansa or kung saan niya man gustong bansa makabilang. And article number 16, the right to marry and have a family. So karapatan ng tao na magkaroon ng humanap ng mamahalin niya sa buhay at magkaroon ng masayang pamilya kapag siya ay nasa tamang edad na at walang sino man ang makakapigil doon dahil ito ay karapatan ng bawat tao na magkaroon ng masayang pamumuhay, magkaroon ng isang pamilya at masayang pamilya para sa kanyang kinabukasan. And article number 17, the right to own things. So karapatan ng mga tao na pangalagaan yung kanyang mga pag-aari at walang sino man ang may karapatan na angkinin ito o sakupin ito lalo na ng ibang mga bansa. Walang karapatan ang ibang tao o ibang bansa na nasakupin ang kanyang mga teritoryo, ang ibang teritoryo na hindi niya pag-aari. So, and article number 18, freedom of thought and religion. So karapatan po ng tao na kung ano yung kanyang pinaniniwalaan sa religion, hindi po pwedeng apakan ito ng ibang tao kung ano man yung kanyang pinaniniwalaan at sinasamba niya o ano man yung kanyang relihiyon. Karapatan ng tao na irespeto ang bawat relihiyon ng bawat isa. And article number 19, freedom of opinion and expression. So dito po sinasabi na karapatan ng tao na ipahayag ang lahat ng kanyang mga iniisip at ipahayag ang kanyang mga impormasyon na gustong sabihin sa ibang tao at karapatan din niya na makatanggap din siya ng information galing sa ibang tao upang magkaroon ng palitang ideas at para magkaroon ng magandang kalabasan ang lahat ng mga nais gawin. For example po dito is yung sa mga candidates na ngayong darating na elections. So karapatan po ng tao na ipahayag yung kanyang mga plataforma at sabihin sa lahat ng mga tao yung mga nais niyang gawin at magbigay ng mga impormasyon sa mga tao. At karapatan din ng mga tao na pakinggan, magkaroon sila ng sariling opinion and mag-express sa lahat ng mga nakinig nila sa ibang tao. And article number 20, the right to public assembly. So dito po sa article number 20 is karapatan ng tao na magkaroon ng isang organization or mag-decide sila ng araw, mga pagpupulong kahit kung kailan man nila gusto.
So, for example nga po dito is yung mga organization katulad ng mga Tres Illion, mga Tao Gamay, mga iba't ibang uri ng fraternity. So, karapatan po nilang tayo ng or mag-meeting mga about sa kanilang organization, and karapatan din po ng tao na hindi siya pilitin na sumali doon sa organization na yun. And article number 21 is the right to democracy. So, dito po sa the right to democracy is karapatan ng tao na pumili kung sino man ang gusto niyang maging leader. Pumili kung sino man ang karapatan ng tao na iboto, kung sino man ang nais niyang iboto, at karapatan din ng lahat ng tao na pumandidato or tumayo sa pwesto ng government kung sa tingin nila ay kakayanin nila ang mga obligations na obligations, yung mga tungkulin na gagampanan nila. And article number 22 is the right to security. So dito po is karapatan ng lahat ng tao na pangalagaan yung kanilang seguridad sa isang community. Lahat ng mga tao ay nararapat na protektahan ng ating mga government employer, katulad ng mga tribe bureau. Karapatan po ng lahat ng tao na pangalagaan yung security sa kanilang sarili at ng mga community. And article number 23 is the right to work. So karapatan po ng lahat ng tao na magkaroon ng trabaho, at karapatan nila na bayaran sila dun sa tamang sahod, at karapatan nila na yung pagkakapantay-pantay ng kanilang sweldo, lalo na yung kanilang gawa is pare-pareho lang naman. So karapatan nilang ireklamo kung sa tingin nila ay hindi sapat at hindi nararapat yung sweldo nila sa kanilang trabaho. Karapatan nilang ireklamo yun. And article number 24 is the right to rest and holiday. So karapatan po ng mga tao na magkaroon ng especially po ng mga employee, karapatan nila na magkaroon ng pahinga at holiday sa kanilang mga trabaho para sa kanilang personal safety, kanilang mga medical care. At kung sakali naman po na magkaroon ng overtime sa trabaho is karapatan po nila na dagdagan yung kanilang sahod. And article number 25 is the right to social service. So, ayan, karapatan po ng tao, ng mga magulang, ng mga bata, ng mga matatanda na magkaroon sila ng mga benefits na galing sa gobyerno, mga damit, kung for example po is sa mga nasalanta ng bagyo, mga nasiraan ng bahay. So, karapatan po ng tao na makatanggap sila ng mga benefits na magagaling sa gobyerno, katulad ng mga pagkain, mga relief goods, yung mga nasiraan ng bahay. Karapatan nilang makakuha ng mga kagamitan na magagamit nila upang makabangon ulit. And article number 26 is the right to education. So, karapatan po ng lahat ng tao or mga bata, especially po sa mga mag-aaral na magkaroon sila ng libreng pag-aaral, makapag-aral kahit sino, kahit anong edad, basta gustong ipagpatuloy yung pag-aaral is karapatan mo na ipagpatuloy yung pag-aaral mo. And article number 27 is the right to cultural and art. So dito po is karapatan ng tao na sumali o makilahok sa iba't ibang sining at kultura, sibika, yung mga literatura, yung mga paintings, mga iba't ibang uri ng literatura. So karapatan po ng bawat mamamayan na makilahok sa mga ganitong uri ng activity sa kanilang community. And karapatan din po ng tao na magkaroon ng security or protection yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga gawang pang literatura upang hindi magaya or makopya ng iba. At kung sino man ang mahuhuling lumabag at mapatunayan na nagkasala sa pagkakapi ng gawa ng ibang tao is may punishment sa ating batas. And article number 29 is article number 28 is freedom around the world. So dito po is karapatan ng tao na lahat ng tao sa buong mundo na magkaroon ng kalayaan. Kalayaan sa lahat ng bagay, kalayaan sa lahat ng gusto nilang gawin. And article number 29 is subject to law. So karapatan ng tao na pangalagaan yung human rights ng kanilang kapwa-tao at igalang ito. So karapatan ng tao na pangalagaan yung kapakanan ng bawat isa at dapat ay hindi natatapakan yung karapatan ng kapwa niya tao. And the last is article number 30, human rights can't be taken away. So, dito po sa article number 30, ang lahat ng mga karapatang pangtao ay walang sino mang tao ang pwedeng gumawa na alisin itong lahat ng karapatang nasasaad sa Universal Declaration of Human Rights or yung UN is walang sino mang tao ang pwedeng tanggalin or alisin ang lahat ng mga karapatang ito sa lahat ng tao.
So, doon naman po sa limang pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang human rights na napili ko is, yung una po is yung no discrimination. So, napili ko po ito kasi ito pong no discrimination is nararapat lang po na ipatupad bilang isang human rights para sa lahat ng tao dahil ang mga tao naman po is ipinanganak na malaya at pantay-pantay. So, dapat kahit anumang uri ka ng tao, mayaman, mahirap, anong lahi, anong relihiyon is karapatan po ng lahat ng tao na tratuhin sila ng pare-pareho, anumang kulay o saang bansa galing is karapatan po na mabigyang pansin ang lahat ng tao, hindi lamang ang isa kundi ang lahat ng tao na nabubuhay dito sa mundo. And pangalawa po na pinakamahalagang human rights para sa akin is yung no torture and inhuman treatment. So sa panahon po ngayon is marami pa ring pagkakataon or situation na ganitong na nangyayari dito sa ating bansa, yung hindi lamang po sa mga krimen, sa mga kriminal na pinaparusahan at dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, pinaparusahan sila ng mga harsh punishment kundi pati na rin po sa mga halimbawa po sa mga sa pamilya is yung mga pangbubugbog sa asawa and sa mga bata. So mahalaga po na mabigyang pansin yung mga ganitong uri ng human rights upang maprotektahan ang mga tao sa mga inhuman treatment na ginagawa sa kanila ng kanilang kapwa. And yung pangatlo po is the right to trial. So isa rin po ito sa napili ko kasi dito po is karapatan ng tao na mapakinggan yung history ng nangyari kung siya man ay na-accuse, dahil marami pa rin po sa ngayon yung nakukulong ng walang sala at hindi naman talaga totoong gumawa ng krimen dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag yung kanilang side para ipaliwanag kung ano yung nangyari. And pang-apat po is yung freedom of opinion and expression. So isa rin po ito sa napili ko kasi para sa akin po is napakahalaga po nitong freedom of opinion and expression dahil isa rin po ito dun sa ipinaglaban ng ating mga ninuno nung unang panahon nung sinasako pa tayo ng ibang bansa. So ito yung isa sa mga naging itong freedom of opinion and expression, ito yung isa sa ipinaglaban ng ating mga bayani upang magkaroon tayo ng kalayaan na ipahayag yung ating sariling opinion at ating mga idea. And yung panglima po is yung the right to democracy. So isa rin po ito dun sa mga nagustuhan ko kasi isa rin to dun sa ipinaglaban ng ating mga bayani, yung karapatan natin na bumoto, karapatan ng mga tao na iboto kung sino yung gusto nilang iboto at karapatan nila kung sino yung gusto nilang ipalagay dun sa leadership. Halimbawa po is sa president, karapatan ng tao na sila yung maglagay kung sino yung sa tingin nila yung nararapat na mamuno sa isang bansa na sa tingin nila is makakabuti para sa lahat. So para naman po dun sa mga hindi ko masyadong para sa akin lang po yung mga hindi ko masyadong pinahahalagahan or kailangan sa ngayon po is yung una po is yung freedom to movement and residence. Kasi po para sa akin po kasi yung freedom to movement and residence is marami po siyang negative effect dito sa ating bansa. For example na po is sa mga employees natin na magagaling, katulad po ng mga doctors, mga engineers, yung mga tao po na pumupunta sa ibang bansa dahil nandun po yung mas magagandang opportunity, mas malaking sahod. So dito po sa sarili nating bansa is nawawalan po ng opportunity na magkaroon tayo ng mga mahuhusay na empleyado. Kung baga kakaunti po yung kakaunti or hindi sapat yung mga tao na andito sa ating sariling bansa upang mas umunlad yung sarili nating bansa dahil sa sarili nating mga residents. Pero dahil nga po dun sa movement and yung freedom of movement and residence, maraming tao yung mas ginugusto na sa ibang bansa sila pumunta dahil nandun yung mas magandang opportunities. And yung pangalawa po is yung right of cultural and art. So para sa akin po ay ito po yung isa rin sa hindi ko gaano pinahalagan dahil para sa akin po is sa mga ganitong bagay po is mas hindi ko po pinagtutuunan ng pansin sa ngayon. So siguro po sa iba is kasama ito sa mahalaga. Sa akin po is siguro po is ito yung hindi ko gaanong priority sa ngayon. And yung number 3 po is yung right to public assembly. So isa rin po ito kasi yung sa mga about organization po is hindi naman po ako mahilig sumali dun sa mga organization katulad ng mga fraternity, yung mga Tau Gamma, yung mga ganun pong ng organization is para sa akin po is hindi ko gaano pong priority yung mga ganung bagay. And yung pang-apat po is yung right to marry and have a family. So ngayon po kasi
para sa akin po, ito yung mga hindi ko pa gaano pinahalagan and kailangan sa ngayon dahil po, mas priority po ngayon yung study and dadating naman po yung time na dadating din yung time na pwede nang gawin. Pwede ko nang gawin yung magkaroon ng family and to marry someone. And yung panglima po is yung right to work. So, isa rin po ito sa mga hindi ko gaano pinahalagan kasi katulad nga po nung sinabi ko is sa kayo po is mas priority po ngayon yung sa pag-aaral and yung parents naman po yung sumusuporta at nangangalaga para po sa amin and para matugunan yung mga personal needs sa financial assistance para sa study. And so ito po yung mga hindi ko gaano pinahalagahan and kailangan sa ngayon para sa akin po. So, yun naman pong 5 human rights na napili ko na pinakang naaabusos na human rights is una po is yung no torture and inhuman treatment dahil po ito po ay nangyayari pa rin may situation pa rin po na nangyayari sa panahon ngayon yung ganito klase ng inhuman treatment o yung pagtutorture po. For example po is yung sa mga couple marriage na may mga nakakaranas pa rin po nung mga pangbubugbog, hindi lang po sa pati na rin po sa mga bata and yung example din po is yung sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang country, nakakaranas po sila ng mga inhuman treatment ng kanilang mga nararanasan nila sa kanilang mga amo. And yung mga torture po is para doon naman sa mga criminal na may mga tao pa rin na gumagawa ng patago sa ganitong uri ng pagbibigay ng mga harsh treatment sa kanilang kapwa. And yung pangalawa po is yung right to work. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, ito yung mga isa sa pinaka-naaabusong human rights ng mga tao dahil maraming tao yung hindi nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng trabaho dahil karamihan sa mga tao is yung kakulangan sa yung lack of educational attainment. And nagiging dahilan para sila ay hindi magkaroon ng maayos na trabaho and minsan ay nagkakaroon pa ng hindi discrimination sa sweldo at yung hindi pagkakapantay-pantay ng kanilang yung binabayad sa kanila ng kanilang mga boss. And ito yung isa rin sa tingin ko ay naaabusong karapatan ng tao dahil sila ay naghihirap at nagtatrabaho ngunit hindi sila nabibigyan ng tamang sahod. So yung katulad nga po nung iba na mas mahirap pa rin yung ginagawa nila, mas mahirap yung ginagawa nila ngunit yung kanilang yung bayad sa kanila is hindi sapat dun sa hirap ng kanilang ginagawa. And yung pangatlo po is yung no slavery. So isa pa rin po ito sa pinakang naabusong karapatan ng tao para sa akin dahil po maraming tao pa rin yung naaalipin ngayon. Katulad nga po kanina example ko yung mga nagtatrabaho sa ibang country, maraming sa mga napapanood ko po is maraming mga Filipino workers, mga domestic helper po na aalipin, masyadong pinahihirapan sa ibang country. Hindi lang sa ibang country kundi meron din dito sa Pilipinas na ibang mga tao na nakakaranas ng ganung pagkakataon ng pagpapahirap. And number 4 po is yung no discrimination. So ito pong no discrimination is isa pa rin po ito sa mga pinakang naabusong karapatan ng tao dahil sa ngayon po para sa akin ay hindi pa rin puli natutupad yung magkakaroon ng pantay-pantay na karapatan ng tao. Meron pa rin mga tao na nasa baba dahil sa kakulangan sa kakayanang ipaglaban yung kanilang mga karapatan. At wala silang magawa kundi tanggapin lang yung mga mabibigat na situation na nararanasan nila dahil wala silang kakayanang ipaglaban yung karapatang dapat ay taglay-taglay nila. And yung number 5 po is yung right to rest and holiday. So ito pong right to rest and holiday is para sa akin isa rin po ito sa mga pinaka-naabuso para sa mga employees, mga workers dito sa Philippines kasi po mas marami yung time yung oras na sila ay nagtatrabaho and hindi gaano nabibigyan ng hindi sila nakakauwi ng tamang oras, maagap yung pasok sa trabaho din. Yung tamang oras ng pag-uwi is hindi po naaayon dun sa tamang oras talaga ng pag-uwi ng mga employees. So, and yung kanila pang sahod is hindi tugma. So, ito po yung limang sa tingin ko is pinaka-naabuso na karapatan ng tao.
And yun naman pong sa pinakang yung limang human rights na sa tingin ko po is pinaka napoprotektahan po is yung the right to trial. So kasi po ngayon nga po is meron na tayong lahat po ay dinadaanan sa due process of law. So may mga tao po na nagkakasala is nabibigyan po ng pagkakataon na pakinggan yung kanilang sasabihin at ipahayag sa korte yung lahat ng kanilang mga nalalaman upang magkaroon po ng patunay, magkaroon ng pagpapataw upang kung sila ba ay mapapatunayang guilty or innocent. Dahil meron na po isa to sa pinagtutuunang pansin na ngayon dito sa Philippines, yung pagkakaroon ng pantay na karapatan na dapat marinig ang side ng isang tao kung siya ina-accuse. And pangalawa nga po is yung innocent until proven guilty. So para sa akin po isa rin to sa pinaka napoprotektahan dahil based po sa mga pinag-aralan natin sa mga discussion is hindi po pumapayag ang court na ang isang accused person is mahatulan ng walang sapat na ebidensya para patawan siya ng punishment and makulong at maging guilty sa mapatunayan guilty sa kasalanang ginawa niya. So ngayon po is protected, para sa akin is protected itong innocent until proven guilty dahil sa criminal justice system po natin is talagang pinag-aaralang mabuti at sinusuring mabuti ang lahat ng mga nangyayari at para mabigyan ng proper justice yung mga tao na na-accuse and mapatunayan naman kung guilty yung mga taong gumawa ng krimen at mabigyan ng hustisya yung mga biktima. And yung pangatlo po is yung right of cultural and art. So para sa akin isa rin po sa mga napoprotektahan dahil meron po tayong ito po is sabi nga doon sa human rights ay yung hindi pwedeng makopya yung gawa ng isang tao, lalo sa mga literature, sa mga arts, iba't ibang uri ng mga literature works po is makikita kung ito ba ay ginaya dun sa right owner o yung author po talaga nung gumawa nung mga works na yun. And yung panghuli po is yung human rights can't be taken away. So taken away. So ito po is ito pong UDHR, yung Universal Declaration of Human Rights po is para sa akin is ito po talaga ay protected ng ating batas dahil dito po sa UDHR ay dito talaga nakatala yung mga karapatang pangtao na lahat ay ibinibigay sa lahat ng tao, At walang ibang sinong pwedeng makapag-alis nito para mawalan din ng karapatan yung lahat ng mga tao. So para sa akin po ang UDHR is talagang protected po siya ng ating batas dahil ito ay sabi nga po is hindi na po ito mawawala sa mga tao, ang batas na to. May mga pagkakataon po na may malalabag sa mga batas ay sa mga human rights na nakatala sa UDHR, pero ito pong UDHR is mananatili po itong karapatan ng bawat isa. Then isama ko rin po sir yung isa sa pinaka napoprotektahang rights ng mga tao is yung the right to privacy. Kasi dito po sa the right to privacy is dito po yung meron po tayong tinatawag na Data Privacy Act of 2012 po saan dito po is napoprotektahan po yung mga privacy or yung mga personal data ng mga tao. At ito po is pina-prioritize po ito ng government para po talagang maprotektahan yung bawat data. Marami pong yung iba't ibang klase po ng mga personal data na itinatago or kinakailangan ng mga tao at talagang pinoprotektahan. And doon naman po sa 10 na para sa akin po yung mga 10 na hindi gaano nabibigyang pansin na human rights sa ating bansa is yung pong right to work. Kasi po para sa akin po is yung right to work po is talagang sa mga employees po dito sa Philippines is talaga pong may discrimination po na nangyayari about sa kanilang mga sweldo at hindi po gaanong nabibigyang pansin ito at marami pa rin po sa ating mga kapwa yung nagtitiis po na magtrabaho ngunit hindi po nabibigyan ng mga sapat na bayad and nagkakaroon pa rin ng discrimination, yung hindi pagkakapantay-pantay po sa pagbibigay ng ng bayad sa kanilang pinagtrabahuhan. And yung pangalawa po is yung paring yung right to rest and holiday dahil hanggang ngayon po is yung ating mga employees po is hindi pa rin po
hindi pa rin po nagkakaroon ng tamang oras ng kanilang, marami pa rin po yung nakakaranas ng mahigpit na pagtatrabaho dahil maaga silang pumapasok and sobrang gabi na silang lumalabas. And for example nga po dito is yung pong yung isang tao na umaga na siya, maaga ang pagpasok, ngunit ang paglabas po niya is gabi at hindi po naayon yung tamang oras ng kanilang pagpasok at pagpapahinga, and naapektahan po dito yung kanilang health. And pangatlo po is yung right to social service. So para sa akin po is may mga pagkakataon po na hindi gaanong na-provide ng ating government yung mga pangangailangan po, yung mga nangangailangan po ng tulong. May pagkakataon pa rin po na yung imbis na yung pera is may idadagdag po dun sa mga personal needs na ibibigay tulong po para sa mga taong nangangailangan talaga, lalo na po yung mga nasalanta po ng mga kalamidad. Yung mga budget po is minsan po is nagkukulang pa, and may mga tao pong hindi nabibigyan. And para sa akin po ay yung siguro po mayroon pa rin corruption na nangyayari po sa government, at kaya po hindi po naibigay po ng sakto yung tulong dun sa mga tao. And yung number 4 po is yung the right to education. So marami pa rin, para sa akin po is marami pa rin po yung mga tao na wala pong pagkakataon na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral dahil sa kakulangan po ng financial assistant, and ito po is hindi pa rin, para sa akin po hindi po gaano nabibigyang pansin, kaya po marami pong mga tao pa rin ang walang trabaho and nagtitiis po sa mahihirap na gawain. And yung number 5 po is yung freedom to movement and residence. So ito rin po yung para sa akin yung mga hindi gaano nabibigyan ng pansin, dahil para sa akin po is kaya po siguro nagkakaroon ng pagkakataon na lumipat or maging residence na lang sila ng ibang country is kasi sabi ko kanina, yung magandang opportunity po is wala po dito sa ating bansa at nahahanap po nila yun sa ibang bansa. Kaya marami rin po sa mga magagaling nating mga worker yung lumilipat po ng ibang bansa dahil mas doon po mas magandang opportunity, mas mataas yung sahod at mas marami silang makukuhang benefits kaysa po dito sa atin. Kakaunti lang po talaga yung mababa po, mabagal yung proseso, mabagal yung improvement ng ating economy dahil po siguro dahil na rin sa lack of opportunity po na nandito sa Philippines. And yung number 6 po is yung no slavery. So para sa akin po is marami pa rin pong mga tao na nakakaranas ng pang-aalipin dahil nga po katulad na nga lang din po ng ating mga kapwa Pilipino na sa ibang country is nakakaranas pa rin po sila ng slavery kasi po sa pagtatrabaho nila ron is may time na ang kanilang mga boss is talaga pong mahigpit and masyadong yung mahigpit po, and binibigyan sila ng mga punishment kapag sila nagkakamali sa kanilang mga work. So para sa akin po ay hindi po gaano itong nabibigyan ng pansin dahil marami pa rin po sa ating mga OFW, mga ating po mga kababayan na sa ibang bansa na naaalipin po ng ibang lahi dahil nga po mas pinitin nilang pumunta doon upang magtrabaho at magkaroon ng mas malaking shield dahil dito po sa atin is kulang po at mababa po yung kanilang sinasahod compare sa ibang bansa. Ngunit sila naman po ay nakakaranas ng mga pang-aalipin. So para sa akin po is kulang pa rin po yung pansin na matutukan po para ang ating bansa po is umunlad at para hindi na po umalis yung ating mga kapwa Pilipino at dito na lang po magstay so at nang sa ganun po is umunlad din po tayo at magkaroon ng maraming opportunity at na hindi na umalis yung mga galing nating mga workers para dito po sa Pilipinas ay mas umunlad yung ating bansa. And yung pang 7 po is yung no discrimination. So isa pa rin po ito dahil sa tingin ko po is hindi pa rin po talaga totally na natutupad yung pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao dito sa ating bansa. Meron pa rin mga naabuso, naapakan yung kanilang mga karapatan at hindi kaya ipaglaban yung kanilang karapatan laban doon sa mga taong mapagsamantala at ginagamit yung kanilang kapangyarihan upang tapakan yung karapatan ng ibang tao at sila ay mang-abuso. And yung pang-8 po is yung the right to social security. And ito rin po para sa akin po is hindi pa rin nabibigyan ng gaanong pansin dahil kulang po yung seguridad na para sa akin po kulang ang seguridad po para sa ating para sa ating community. Marami pa rin pong nakakagawa ng crime at marami pa rin pong mga tao na hindi na po protektahan dahil may mga tao po na nagnanais na sila ay patayin para
para mawalan po ng mga halimbawa po sa isang crime yung ating pong mga witness is kulang po ang kanilang seguridad, and may pagkakataon po na sila ay namamatay dahil sa kakulangan po sa seguridad. And yung pang 9 yung pang wala po is yung pang 9 is yung no torture and inhuman treatment. So ito po, nangyayari pa rin po ito sa lahat ng tao sa ngayon. At para sa akin po ay hindi pa rin fully nabibigyan ng pansin dito sa ating bansa dahil marami pa rin pong tao yung nakakaranas ng torture at inhuman treatment sa kamay po ng ibang tao. And yung number 10 po is yung the right to cultural and art. So isa rin po to sa mga hindi nabibigyang pansin na human rights para sa akin po, ito sa ating bansa dahil dahil po hindi gaanong nag-expand po yung ating mga cultural and art dahil po kulang po yung pong suporta ng ating government sa ating cultural and right to cultural and art. Nawawala po yung minsan dahil po sa ibang country ay hindi yung ating pong culture is napapalitan po ng ibang culture, yung mga ginagawa, mga literature, yung iba't ibang uri ng mga literature and arts, and hindi po gaano siyang napapalawak dahil para sa akin po is hindi po siya gaano nabibigyan ng pansin. So yun lang po sir, and marami pong salamat.